Galit ang langit ng gabing iyon, para bang ibinubuhos ng kalikasan ang lahat ng puot nito sa ibabaw ng kabundukan ng Bukidnon. Walang humpay ang hagupit ng hangin, isang puwersang nagnanais gibain ang anumang nakatayo sa dadaanan nito. Sa loob ng isang lumang bahay na gawa sa matibay na kahoy at bato nakatayo si Francis sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga mata, na sanay sa dilim at panganib, ay nakatuon sa labas, sa kawalan kung saan ang ulan ay tila mga patalim na bumabagsak mula sa itaas. Si Francis, isang lalaking nasa edad 40, ay may katawang hinubog ng disiplina at mabibigat na trabaho. Ang kanyang muka ay puno ng mga linya ng karanasan at ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang pagod na hindi kayang pawiin ng simpleng pagtulog. Nais niyang manatiling nag-iisa sa gabing ito. Ito ang dahilan kung bakit siya lumayo sa sibilisasyon, kung bakit pinili niyang manirahan sa dulo ng walang hanggan. Ngunit tila hindi sang-ayon ng tadhana. Sa paanan niya ay nakahiga si Max, isang malaking Belgian Malinois. Ang aso ay hindi mapakali. Ang mga tainga nito ay nakatayo at ang balahibo sa kanyang likuran ay bahagyang nakataas. Isang mababa at dumadagundong na ungol ang lumabas sa lalamunan ng aso, isang tunog na nagpatindig sa balahibo ni Francis. Ayos lang, Max. Bagyo lang yan. Bulong ni Francis, bagaman alam niyang nagsisinungaling siya. Kilala niya ang asong ito. Hindi ito natatakot sa kulog. Sinanay ito para sa digmaan, para sa paghahanap, para sa pagsagip. Kung balisa si Max, merong mali. Muling umungol si Max, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malakas, mas mapilit. Tumayo ang aso at tumakbo patungo sa pintuan, kinakamot ang matigas na kahoy gamit ang kanyang matatalim na kuko. Mabilis na kinuha ni Francis ang kanyang flashlight at kapote. Hinablot niya ang isang crowbar na nakasandal sa dingding, isang sandatang pwedeng gamitin sa pagbubukas ng mga bagay o pananggalang sa panganib. Pagkabukas niya ng pinto, sinalubong siya ng isang marahas na hampas ng hangin na halos magpatumba sa kanya. Ang ulan ay nanunuot, sa buto ang lamig. Sumugod si Max sa dilim, hindi alintana ang putik at baha. Sumunod si Francis, ang kanyang mga bota ay bumaon sa lumalambot na lupa. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay parang maliit na hiwa lamang sa makapal na dilim. At doon sa gilid ng bangin, kung saan ang daan ay unti-unting nilalamon ng gumuguhong lupa, nakita niya ito. Isang itim na SUV. Ang kalahati ng sasakyan ay nakalawit na sa bangin. Ang mga gulong nito sa hulihan ay umiikot nang walang saysay sa hangin, habang ang unahan ay nakabaon sa makapal na putik. Ang ilog sa ibaba ay rumaragasa, isang gutom na halimaw na naghihintay ng mahuhulog na biktima. Tumigil ang puso ni Francis sa isang saglit. Hindi ito oras para mag-isip. Ito ay oras para kumilos. Tumakbo siya palapit sa sasakyan. Ang ulan ay lalong lumakas na tila sinusubukan siyang itulak pabalik. Habang papalapit na aninag niya ang mga mukha sa loob. Isang babae sa driver's seat, ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela na para bang iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanila sa paghulog. Sa likuan, may anino ng dalawang bata. Kumatok ng malakas si Francis sa bintana. "Buksan mo, kailangan ninyong lumabas." Sigaw niya, ngunit ang boses niya ay nilamon ng hiyaw ng hangin. Ang babae, si Michelle, ay lumingon. Sa liwanag ng flashlight, nakita ni Francis ang takot sa mukha nito, ngunit hindi lang takot sa bagyo. May iba pang uri ng takot doon, ang takot ng isang taong tumatakbo mula sa isang bagay na mas masahol pa sa kamatayan. Umiling si Michelle, ang kanyang bibig ay gumagalaw sa isang sigaw na hindi marinig. Nakalakang pinto. Gumuhit ang sasakyan pababa ng ilang pulgada. Isang nakakatakot na tunog ng bakal na kumakayod sa bato ang umalingaw-ngaw. "Wala tayong oras."
Sigaw muli ni Francis. Wala siyang pagpipilian. Itinaas niya ang crowbar at buong lakas na pinalo ang bintana sa passenger side. Ang basag na salamin ay kumalat sa loob, kasabay ng pagpasok ng hangin at ulan. Agad na inabot ni Francis ang lock at binuksan ang pinto. Ang loob ng sasakyan ay amoy mamahaling pabango na nahaluan ng amoy ng takot at pawis. Ibigay mo sa akin ang mga bata. Utos ni Francis. Ang kanyang boses ay matigas walang puwang para sa pagtanggi. Nilingon ni Michelle ang mga bata sa likod. Leo, Zoe. Tawag niya ang boses ay garalgal at puno ng panginginig. Mabilis na kumilos si Francis. Hinila niya ang pintuan sa likod, ngunit nakajam ito dahil sa putik. Bumalik siya sa unahan at inabot ang batang lalaki, si Leo na nakayakap ng mahigpit sa kanyang kapatid na babae. Halika na, boy. Kapit sa akin, sabi ni Francis. Binuhat niya ang bata na parang isang sako ng bigas at ipinaasa ito sa ligtas na bahagi ng lupa kung saan naghihintay si Max. Ang aso ay tumahol ginagabayan ng bata palayo sa gilid ng bangin. Sunod na binalingan ni Francis ang batang babae si Zoe. Ang bata ay nakasiksik sa sulok ng upuan, ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ng kanyang ina. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot at ang kanyang katawan ay nanginginig ng walang tigil. Ibigay mo siya sa akin, mariing utos ni Francis kay Michelle. Ang sasakyan ay muling gumalaw isang marahas na pagtagilid pababa. Ang tunog ng bakal na kumakayod sa bato ay tila huni ng isang hayop na naghihingalo. Nanginginig ang mga kamay ni Michelle nang itulak niya si Zoe palapit sa bintana. Mabilis na sinunggaban ni Francis ang braso ng bata. Magaan lamang ito, parang isang manika sa kanyang malalaking kamay. Binuhat niya si Zoe at mabilis na ibinaba sa tabi ni Leo kung saan agad silang pinalibutan ni Max upang protektahan mula sa hangin at ulan. Ngayon, ang ina na lamang ang natitira. Kinangkailangan mo nang lumabas ngayon. Sigaw ni Francis ang kanyang boses ay nakikipagbuno sa hagupit ng bagyo. Sinubukan ni Michelle na gumalaw, ngunit ang kanyang seatbelt ay tila nakipagsabwatan sa tadhana. Ayaw nitong bumukas. Ang kanyang mga daliri na manhid na sa lamig at takot ay pilit na kinakapa ang lock, ngunit dumudulas lang ang mga ito. Ang sasakyan ay muling dumausdos. Sa pagkakataong ito, ang unahang gulong ay nagsimula nang umangat mula sa lupa. Nasa bingit na sila ng kamatayan. Hindi ko maalis. Sigaw ni Michelle, ang kanyang boses ay nababasag sa panik. Tiningnan niya si Francis at sa isang iglap, nakita ng lalaki ang isang pagpapasiya sa mga mata nito, hindi para sa sarili, kundi para sa mga anak. Iligtas mo sila. Pabayaan mo na, Ak. Hindi putol ni Francis. Hindi siya papayag na may mamatay sa harap niya ngayong gabi. Hindi na mauulit ang nakaraan. Inilabas ni Francis ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Ipinasok niya ang kalahati ng kanyang katawan sa loob ng sasakyan. Ang kanyang mga binti ay nakakawit sa ugat ng isang puno sa labas para sa suporta. Gamit ang isang mabilis at sanay na galaw, hiniwa niya ang seatbelt. Naputol ang tela. Abutin mo ang kamay ko. Inabot ni Michelle ang kamay ni Francis. Ang kanilang mga palad ay nagtagpo. Ang isa ay magaspang at puno ng kalyo, ang isa ay malambot. Ngunit nanginginig. Mahigpit na hinawakan ni Francis ang pulso ni Michelle. Sa sandaling iyon, tuluyang bumigay ang lupa sa ilalim ng sasakyan. Nawalan ng suporta ang SUV. Naramdaman ni Francis ang biglaang bigat na humihila sa kanya pababa. Kung bibitawan niya si Michelle, mahuhulog ito kasama ng sasakyan. Kung hindi siya bibitaw, baka pati siya ay madamay. Umungol si Francis sa pagsisikap, ang mga ugat sa kanyang leeg at braso ay lumulobo sa tindi ng puwersa. Ginamit niya ang bawat onsa ng lakas na nakuha niya mula sa mga taon ng pagbubuhat ng troso at bato. Sa isang malakas na hila,
Nahatak niya si Michelle palabas ng bintana. Sabay silang bumagsak sa maputik na lupa, gumulong palayo sa gilid ng bangin. Kasabay nito isang nakakabinging dagundong ang yumanig sa paligid. Ang itim na SUV ay tuluyang nahulog sa kawalan. Ilang sandali ng katahimikan ang namagitan bago narinig ang malakas na lagabog ng bakal na humampas sa mga bato sa ilog sa ibaba na sinundan ng tunog ng tubig na lumalamon sa wasak na sasakyan. Kung nahuli sila ng kahit isang segundo patay, nasana silang lahat. Nakahiga si Michelle sa putik, hinahabol ang hininga ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ang kanyang magandang damit ay sira-sira at nababalutan ng dumi. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang mukha, hinuhugasan ang mga luhang hindi niya namalayang tumulo. Agad na gumapang ang mga bata palapit sa kanya. "Mama," iyak ni Leo habang si Zoe ay humahagulgol at yumakap sa leeg ng ina. Niyakap ni Michelle ang kanyang mga anak nang mahigpit, tila sinusubukan silang ibalik sa loob ng kanyang katawan kung saan walang makakasakit sa kanila. Tumayo si Francis. Pinahid niya ang putik sa kanyang mukha at tiningnan ang pamilyang nakalugmok sa lupa. Wala siyang sinabing mga salita ng pagalo. Hindi ito ang oras para sa emosyon. Ang bagyo ay lalo pang lumalakas at ang temperatura ay bumabagsak. "Hindi tayo pwedeng manatili dito," sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim at walang bahid ng pagdududa. "Susunod na guguho ang lupang tinatayuan natin. Kailangan nating umalis." Tumingala si Michelle sa kanya. Sa gitna ng kidlat at dilim ang lalaking ito ay tila isang higante nakakatakot. Ngunit sa sandaling iyon, siya ang nag-iisang bagay na matibay sa kanilang gumuguho na mundo. "Tumayo kayo," utos ni Francis sabay lahad ng kamay para tulungan si Michelle. "Sa bahay ko, ligtas doon." Sa kabila ng takot at pagdududa, tinanggap ni Michelle ang kamay ng estranghero. Wala na siyang ibang mapupuntahan. Ang kanyang nakaraan ay nasa likod niya humahabol at ang kanyang sasakyan ay nasa ilalim na ng bangin. Ang tanging pag-asa nila ay ang lalaking ito na may mga matang kasing lamig ng bagyo, ngunit may mga kamay na kasing tibay ng bato. Bumuntot si Max sa hulihan habang inaakay ni Francis ang mag-iina, paitaas sa maputik na daan, patungo sa nag-iisang ilaw na kumukutitap sa gitna ng unos ang kanyang tahanan. Isinara ni Francis ang makapal na pintong gawa sa kahoy at sa unang pagkakataon, naputol ang hiyaw ng bagyo sa labas. Ang ingay ng hangin at ulan ay naging isang mapurol na ugong na lamang, tila isang galit na hayop na hindi makapasok. Ngunit sa loob ng bahay isang ibang uri ng lamig ang bumalot sa kanila, isang katahimikan na puno ng pagdududa. Ang bahay ay amoy luma, pinaghalong amoy ng kahoy, usok ng sigarilyo at basang balahibo ng aso. Walang palamuti sa mga dingding, walang mga litrato ng pamilya o mga bulaklak na nagbibigay buhay. Ito ay isang lugar na tinutulugan lamang, hindi tinatahanan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lampara sa mesa at sa apoy na nagsisimula ng mamatay sa pugon. Nakatayo si Michelle sa gitna ng sala, yakap-yakap ang sarili. Basang-basa ang kanyang mamahaling damit at ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang maputlang mukha. Ang kanyang mga anak sina Leo at Zoe ay nakakapit sa kanyang mga binti. Ang kanilang mga mata ay mabilis na nagpapalipat-lipat sa paligid, naghahanap ng panganib sa bawat sulok. Hindi tumingin si Francis sa kanila. Dumiretso siya sa isang cabinet at kumuha ng ilang piraso ng tela. "Magbihis kayo," sabi niya nang hindi lumilingon. Inihagis niya ang isang tumpok ng mga damit sa ibabaw ng lumang sofa. "Masyadong malalaki yan. Para sa inyo, pero tuyo naman." Tinitigan ni Michelle ang mga damit. Mga lumang t-shirt at pajama na panglalaki. Tiningnan niya ang likod ni Francis. Ang lalaking ito
ay malaki maskulado at kumikilos ng may tiyak na lakas na maaring pumatay o magligtas. Hindi niya alam kung alin sa dalawa ang gagawin nito. Salamat, bulong niya ngunit ang kanyang boses ay matigas walang emosyon. Habang abala si Francis sa paggatong ng kahoy sa pugon, mabilis na iginala ni Michelle ang kanyang paningin. Nakita niya ang isang maliit na kutsilyo sa ibabaw ng mesa, ginagamit siguro sa pagbabalat ng prutas. Habang nakatalikod si Francis, mabilis na dinampot ni Michelle ang kutsilyo at isinuksok ito sa ilalim ng piliges ng kanyang basang palda. Naramdaman niya ang lamig ng metal sa kanyang balat at sa kakaibang paraan, nagbigay ito sa kanya ng kaunting tapang. Hindi siya magiging biktima ngayong gabi. Hindi na muli. Nagbihis sila sa isang madilim na sulok ng kwarto habang nanatili si Francis sa kusina. Nang matapos sila ang mga bata, ay mukhang mga batang multo na nakasuot ng sobrang laking damit. Si Michelle naman ay suot ang isang gray na t-shirt na umaabot hanggang sa kanyang tuhod. Pumasok si Francis mula sa kusina na may dalang tray. Ang amoy ng nilulutong bigas, luya at manok ay pumuno sa hangin, isang amoy na nagpaalala sa kanila kung gaano sila kagutom. Lugaw, sabi ni Francis. Inilapag ang mga mangkok sa mababang mesa sa harap ng pugon. Kain na. Umupo si Max, ang malaking aso, sa tabi ni Francis. Binigyan ni Francis ng sariling mangkok ang aso bago pa man siya kumuha para sa sarili niya. Pinanood ito ni Michelle. Sinasabing makikilala mo ang ugali ng isang tao sa kung paano ito tratuhin ang mga hayop. Ang paraan ng paghaplos ni Francis sa ulo ni Max ay banayad taliwas sa kanyang magaspang na itsura. Kain na kayo, ulit ni Francis nang mapansing hindi gumagalaw ang mag-iina. Tumingin si Leo kay Michelle, naghihintay ng pahintulot. Tumango si Michelle ng bahagya. Agad na sumunggab ang mga bata sa pagkain, hinihipa ng mainit na sabaw at mabilis na sumusubo. Gutom na gutom sila. Si Michelle ay kumain ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Francis. Nakaupo ang lalaki sa isang silyang gawa sa kahoy. Kumakain ng tahimik, ang kanyang mukha ay kalahating natatakpan ng anino. Saan kayo galing? Tanong ni Francis. Ang tanong ay simple, ngunit sa pandinig ni Michelle, ito ay parang isang interogasyon. Sa Maynila, mabilis na sagot ni Michelle. Papunta kami sa probinsya ng nanay ko. Sa ganitong panahon, tumaas ang kilay ni Francis. Delikado ang daan at mukhang hindi kayo handa para sa biyahe. Napansin ni Francis ang mga pasa sa braso ni Leo nang abutin ng bata ang baso ng tubig. Ang mga pasa ay luma na madilaw-dilaw at berde, hindi galing sa aksidente kanina. Lumipat ang tingin ni Francis kay Michelle. Nakita niya ang pamamaga sa gilid ng panga nito na pilit nitong tinatakpan ng kanyang buhok. Alam ni Francis ang itsura ng karahasan. Nakita na niya ito sa digmaan sa mga misyon at sa mga mata ng mga taong nawalan ng pag-asa. May tumutugis ba sa inyo? Tanong ni Francis. Diretsahan, nanigas si Michelle. Ibinaba niya ang kutsara. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Wala. Pagsisinungaling niya. Nawalan lang ako ng kontrol sa sasakyan dahil sa ulan. Hindi sumagot si Francis. Tumayo siya at lumapit sa cabinet sa dingding. Kumuha siya ng isang kahon na may markang pulang krus, isang first aid kit. Lumapit siya kay Michelle. May sugat ka sa noo at yung braso mo dumudugo. Akmang hahawakan ni Francis ang braso ni Michelle upang linisin ang sugat nang biglang kumilos ang babae. Ang reaksyon ay mabilis at puno ng takot. Tinabig ni Michelle ang kamay ni Francis ng malakas. Tumayo siya, ang silya ay tumumba sa likuran niya dahil sa biglaang paggalaw. Umatras siya, ang kanyang kamay ay mabilis na dumukot sa nakatagong kutsilyo sa kanyang bulsa. Itinutok niya ito kay Francis. Huwag mo akong hawakan, sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at puno ng panginginig. Lumayo ka. Napatigil ang mga bata sa pagkain. Si Zoe ay nagsimulang umiyak at si Leo ay tumayo para harangan ang kanyang ina at kapatid.
Kahit na ang tuhod niya ay nanginginig, si Max ay tumayo at umungol, handang protektahan ng kanyang amo, ngunit mabilis na sinenyasan ni Francis ang aso na manatili. Max, stay. Nanatiling nakatayo si Francis. Hindi siya umatras, pero hindi rin siya sumugod. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahan niyang itinaas, ipinapakita ang kanyang mga palad. Bukas, walang sandata. Tinitigan niya si Michelle. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, isang takot na hindi sa kanya kundi sa isang multo na nakikita nito sa bawat lalaking lumalapit. Nakita niya ang nanginginig na kamay na may hawak ng maliit na kutsilyo, isang sandatang walang laban sa kanya kung gugustuhin niyang saktan sila. Pero hindi niya gusto. "Tingnan mo ako," sabi ni Francis. Ang kanyang boses ay mababa parang isang batong matibay na pwedeng sandalan. Humihingal si Michelle, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha at galit. Sa paningin niya, ang anino ni Francis ay nagiging anino ni Roberto, ang kanyang asawa. Ang parehong lapad ng balikat, ang parehong lalim ng boses. "Huwag kang lalapit," banta ni Michelle, bagaman ang kanyang tuhod ay malapit ng bumigay. Bumuntong hininga si Francis. Hindi siya nagpakita ng galit. Wala siyang ipinakitang awa na lalo lang makakainsulto sa babae. Sa halip ipinakita niya ang katotohanan. "Wala akong gagawin sa inyo," sabi ni Francis ng dahan-dahan. Tinitigan niya si Michelle diretso sa mata. "Ibaba mo yan. Hindi ako siya." Natigilan si Michelle. Ang mga salitang yon ay tila tumagos sa kanyang dibdib. "Hindi ako siya." Paano nalaman ng lalaking ito? Dahan-dahang yumuko si Francis at inilapag ang first aid kit sa sahig. Pagkatapos inilagay niya ang isang bote ng alkohol at bulak sa tabi nito. "Linisin mo ang sugat mo," sabi ni Francis. "Kung ma-impeksyon yan, hindi mo mababantayan ang mga anak mo." Pagkatapos ay tumalikod siya. Ibinigay niya kay Michelle ang pinakamalaking regalo na maibibigay niya sa sandaling iyon, ang kanyang likod. Ipinakita niyang nagtitiwala siya na hindi siya sasaksakin ni Michelle at ipinakita rin niyang wala siyang balak manakit. Bumalik si Francis sa tabi ng bintana, malayo sa kanila. Sinindihan niya ang isang sigarilyo, ang usok ay dahan-dahang umakyat sa kisame. Nanatiling nakatayo si Michelle ng ilang sandali. Ang kutsilyo ay mahigpit pa ring hawak. Dahan-dahan, bumaba ang kanyang balikat. Tiningnan niya ang mga bata na nakatingin sa kanya nang may pag-aalala. Itinago niya muli ang kutsilyo. Lumuhod siya at kinuha ang gamot na iniwan ni Francis. Habang nililinis niya ang sugat sa kanyang braso, ang hapdi ng alkohol ay nagpaalala sa kanya na buhay pa siya. At sa gabing ito, sa loob ng bahay ng isang estranghero, habang bumabagyo sa labas ang buhay, ay sapat na. Hindi humupa ang galit ng bagyo ng sumunod na umaga. Ang liwanag na pumasok sa bintana ay kulay abo at matamlay, tila hirap na hirap tumagos sa makapal na ulap na bumabalot sa bundok. Ang tunog ng ulan sa bubong ay walang humpay, isang ritmo ng kalungkutan na pumupuno sa bawat sulok ng lumang bahay. Maagang nagising si Francis. Nakaupo siya sa mesa umiinom ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang mapa ng probinsya na nakalatag sa harapan niya. Minarkahan niya ang mga posibleng daanan na maaaring gumuho dahil sa ulan. Alam niyang putol ang komunikasyon at sarado ang mga kalsada. Nakulong sila rito. Narinig niya ang lagitnit ng sahig. Lumingon siya at nakita si Michelle na lumabas mula sa kwarto. Ang babae ay mukhang hindi natulog ng maayos. Ang mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata ay mas maitim kaysa kahapon at ang kanyang galaw ay mabigat. May kape, alok ni Francis, itinuturo ang takuri sa ibabaw ng kalan. Tumangulang si Michelle at kumuha ng tasa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagsasalin. Ang init ng tasa sa kanyang mga palad ay tila ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na nasa ligtas siyang lugar. Hindi titigil ang ulan hanggang bukas, basag ni Francis sa katahimikan.
Ligtas kayo dito, pero hindi kayo pwedeng manatili habang buhay. Napahigpit ang hawak ni Michelle sa tasa. Alam ko, bulong niya, hahanapin niya kami. Tinitigan siya ni Francis. Ito na ang pagkakataon para magtanong. Sino siya? Ang asawa mo? Mapait na ngumiti si Michelle. Isang ngiti na hindi umaabot sa mga mata. Si Roberto, hindi mo siya kilala, pero sigurado akong narinig mo na ang apelyido niya. Siya ang may-ari ng kalahati ng mga lupain sa bayan sa ibaba. Tumango si Francis. Alam niya ang uri ng mga taong yon. Mga taong akala ay nabibili nila ang lahat pati ang batas pati ang tao. Akala ko noong una swerte ako. Pagpapatuloy ni Michelle ang kanyang tingin ay nakatuon sa ulan sa labas. Prinsesa ang turing niya sa akin, pero ang palasyo ay naging kulungan. At ang prinsipe, huminto siya tila nahihirapang bigkasin ang mga salita. Ang prinsipe ay naging halimaw. At ang biyenan mo? Tanong ni Francis. Naaalala ang nabanggit ni Michelle sa kanyang panaginip kagabi habang binabangungot ito. Napapikit si Michelle. Si Doña Remedios, mas masahol pa siya sa anak niya. Para sa kanya ang mga pasako ay disiplina. Ang pag-iyak ko ay kaartehan. Siya ang nagturo kay Roberto na ang mga babae at bata ay parang mga gamit lang pag-aari na pwedeng basagin kapag nagsawa ka na. Hindi sumagot si Francis. Wala siyang masabi na makakapawi sa ganong klase ng sakit. Ang tanging magagawa niya ay makinig. Sa sandaling iyon, lumabas si Leo mula sa kwarto. Ang batang lalaki ay gising na rin pala at nakikinig. Dahan-dahan itong lumapit sa mesa. Nakita ni Francis kung paano ito gumalaw maingat, tila laging naghihintay ng parusa. Gutom ka na ba, boy? Tanong ni Francis. Sinubukan niyang palambutin ang kanyang boses. Tumango si Leo pero hindi nagsalita. Habang inaabot ng bata ang tinapay sa mesa, tumaas ang manggas ng kanyang sobrang laking t-shirt. Doon sa braso ng bata, nakita ni Francis ang isang malaking pasa na kulay lila at itim sa kanyang braso. Hindi ito galing sa pagkadapa o pagkakabangga sa pader. Alam ni Francis ang hugis na yon. Hugis ito ng mga daliring bumaon sa balat ng madiin. Napahinto si Francis. Ang hangin sa kusina ay biglang bumigat. Parang bumalik siya sa isang lugar na matagal na niyang kinalimutan, isang lugar na puno ng takot at dahas. Sino ang may gawa niyan? Tanong ni Francis. Mababa ang kanyang boses, ngunit may talim na nagpatigil kay Leo sa pagnguya. Mabilis na ibinaba ni Leo ang kanyang manggas at yumuko ang kanyang mga balikat ay nakukuba sa takot. Wala po. Leo, tawag ni Michelle ang kanyang boses ay nanginginig. Akmang lalapit siya para kunin ang anak takot na baka magalit si Francis sa pagsisinungaling ng bata. Ngunit hindi nagalit si Francis. Sa halip dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng bata upang magpantay ang kanilang mga mata. Ang higanting lalaki ay naging kasing liit ng bata. Tumingin ka sa akin, Leo. Utos ni Francis. Hindi ito sigaw, kundi isang pakiusap na may halong awtoridad. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha naghihintay ng parusa. Ang tatay mo ba? Tanong muli ni Francis. Tumango ng marahan si Leo, halos hindi makita. Nabasag ko po kasi yung baso. Mahal daw po yun. Nagtagis ang bagang ni Francis. Isang baso kapalit ng ganitong pasa. Naramdaman niya ang init ng galit na gumagapang sa kanyang leeg, ngunit pinigil niya ito. Hindi kailangan ni Leo ng isa pang galit na lalaki ngayon. Kailangan niya ng sandata. Inabot ni Francis ang kamay ni Leo. Naramdaman niya ang pag-atras ng bata, ang instinct na umiwas sa sakit. Ngunit hinawakan niya ito, nang banayad kasing banayad ng paghawak niya sa isang sugatang ibon. Ang kamay na ito, sabi ni Francis habang nakatingin sa palad ng bata. Huwag mong sanayin na laging nakabukas para humingi ng awa o panangga sa mukha mo.
pinanood ni Michelle ang eksena, ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang kanyang asawa ay ginagamit ang kamay para manakit. Ang lalaking ito ay ginagamit ang kamay para magturo. Dahan-dahang ibinaluktot ni Francis ang mga daliri ni Leo hanggang sa maging isang mahigpit na kamao. Ganito, bulong ni Francis. Itinama niya ang posisyon ng hinlalaki ng bata. Ilagay mo ang hinlalaki sa labas, huwag sa loob. Kung nasa loob yan, mababali ang buto mo kapag tumama ka sa matigas na bagay. Tinitigan ni Leo ang sarili niyang kamao. Maliit ito, maputi at nanginginig pa rin. Pero sa tulong ng malaking kamay ni Francis na nakabalot dito, mukha itong matibay. Ang kamao ay hindi para manakit ng mas mahina. Sa'yo. Paliwanag ni Francis, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng bata. Hindi ito ginagamit para manakot. Ito ay ginagamit para protektahan ang sarili mo at para protektahan ang nanay at kapatid mo kapag walang ibang tutulong sa inyo. Inilapit ni Francis ang kanyang kabilang palad bukas at malapad. Sige, suntukin mo. Nag-alinlangan si Leo. Tumingin siya sa kanyang ina. Tumango si Michelle habang pinapahid ang kanyang luha, nagbibigay ng tahimik na pahintulot. Sinuntok ni Leo ang palad ni Francis. Mahina. Halos parang tapik lang. Mas malakas, utos ni Francis. Huwag kang matakot. Hindi mo ako masasaktan. Sumubok ulit si Leo. Mas may diin na ngayon. Isipin mo ang takot mo. Sabi ni Francis, isipin mo ang lahat ng nagpapaiyak sa'yo. Ilagay mo sa kamao mo at patalsikin mo sila. Huminga ng malalim si Leo. Ang kanyang kilay ay nagsalubong. Sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang muka ay napalitan ng determinasyon. Buong lakas niyang ibinato ang kanyang kamao sa palad ni Francis. Isang mapurol na tunog ang umalingaw-ngaw nang tumama ang maliit na buto sa makapal na laman. Hindi man lang gumalaw ang kamay ni Francis, pero tumango siya bilang pag-aproba. Yan, sabi ni Francis. Tandaan mo ang pakiramdam na yan. Hindi ka mahina, Leo. Kailangan mo lang matutong tumayo. Binitawan ni Francis ang kamay ng bata at tumayo. Ang higanting anino ay muling bumalot sa kanya, pero hindi na ito nakakatakot. Para itong isang pader na humaharang sa bagyo. Nilingon ni Francis si Michelle. Huwag mong hayaang maniwala ang anak mo na biktima lang siya habang buhay. Kung hindi lalaki siyang duwag o lalaki siyang katulad ng tatay niya. Ang mga salitang yon ay masakit, pero alam ni Michelle na totoo. Tumango siya, ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon, pasasalamat, hiya at pag-asa. Sa labas, humampas muli ang hangin sa dingding ng bahay, isang paalala na hindi pa tapos ang bagyo. Pero sa loob ng kusina, habang tinitingnan ni Leo ang kanyang kamao, na tila ba ito ay isang bagong tuklas na kayamanan, naramdaman ni Michelle na nagsisimula pa lang ang tunay na laban. At sa pagkakataong ito, may kakampi na sila. Humupa na ang bagyo, ngunit nag-iwan ito ng mabigat na katahimikan sa paligid. Ang hangin sa labas ay hindi na humahagupit, sa halip ay umiihip na lamang ito ng mahina, dala ang amoy ng basang lupa at mga nabaling sanga ng puno. Sa loob ng bahay, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga baga, sa pugon, na unti-unti nang namamatay. Tulog na ang mga bata. Sina Leo at Zoe ay nakahiga sa isang lumang kutsyon sa sahig, magkayakap, tila ba natatakot na kung bibitaw sila ay mawawala ang isa't isa. Si Max, ang aso, ay nakahiga sa paanan nila, ang kanyang paghinga ay mabagal at panatag, isang bantay na hindi natutulog ng mahimbing. Nakatayo si Francis sa may bintana, hinihit-hit ang huling bahagi ng kanyang sigarilyo. Ang usok ay sumasayaw sa hangin bago tuluyang maglaho. Sa kabilang banda ng kwarto, nakaupo si Michelle sa silya, may hawak na isang maliit na bagay sa kanyang mga kamay. Kanina pa niya ito
Tinititigan, pinapaikot-ikot sa kanyang mga daliri na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Napansin ito ni Francis. Lumapit siya ng dahan-dahan ng kanyang mga yapak. Sa sahig na kahoy ay lumikha ng mahinang lagitnit na kumuha sa atensyon ni Michelle. "Hindi ka ba makatulog?" tanong ni Francis sa mababang boses upang hindi magising ang mga bata. Umiling si Michelle. Ang kanyang mga mata ay mapula at namamaga, ngunit tuyo na ang mga luha. "Natatakot akong pumikit," bulong niya. "Natatakot ako na paggising ko panaginip lang ang lahat ng ito at nasa bahay pa rin ako. Kasama siya." Naupo si Francis sa tapat niya. Sa liwanag ng apoy, nakita niyang mas maayos na ang kulay ni Michelle kumpara kahapon, ngunit ang takot ay nakaukit pa rin sa kanyang mukha. Napadako ang tingin ni Francis sa bagay na hawak ni Michelle, isang lumang relo. "Yan ba ang dahilan kung bakit ka tumakbo?" tanong ni Francis, tinutukoy ang relo. "Akala ko alahas o pera ang bitbit ng mga tumatakas." Mapait nang ngumiti si Michelle. Binuksan niya ang kanyang palad upang ipakita ang relo. Ito ay isang lumang relong panlalaki. Ang strap ay gawa sa kupas na balat at ang salamin sa harap ay may lamat isang bitak na tumatawid sa gitna ng mukha ng relo. Hindi na ito gumagana. Ang mga kamay ng orasan ay nakahinto sa 3:00 ng hapon. Wala itong halaga kung isasangla. Sabi ni Michelle, hinahaplos ang basag na salamin gamit ang kanyang hinlalaki. "Iniwan ko lahat ng alahas na bigay ni Roberto. Iniwan ko ang mga magagarang damit. Ito lang ang dinala ko." Tinitigan ni Francis ang relo. May kung anong pamilyar sa hugis nito, sa kulay ng bakal na kinain na ng kalawang at panahon. "Sa tatay ko ito." Pagpapatuloy ni Michelle, ang kanyang boses ay puno ng pangungulila. "Ito ang suot niya noong huling araw na nakita ko siya 15 taon na ang nakakaraan." Nanigas si Francis. Ang usok ng sigarilyo ay tila huminto sa paggalaw sa kanyang paligid. 15 taon. "Anong nangyari sa kanya?" tanong ni Francis. Ang kanyang boses ay biglang naging paos, tila may bara sa kanyang lalamunan. Tumingin si Michelle sa kawalan inaalala ang isang masakit na alaala. Nasa Mindanao siya noon. May bagyo katulad nito. Nagkaroon ng landslide sa bundok kung saan siya nagtatrabaho. Sabi nila, nakaligtas sana siya. Pero huminto siya at huminga ng malalim. May nakita daw siyang isang sundalo, isang lalaking natabunan ng lupa. Binalikan niya para tulungan. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang puso ni Francis. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa gilid ng mesa upang pigilan ang panginginig. Ang mga alaala na pilit niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang utak ay biglang nag-alpos. Ang lamig ng putik, ang bigat ng lupa na dumudurog sa kanyang dibdib, ang kawalan ng hangin. At pagkatapos, isang kamay. Isang kamay na humila sa kanya paitaas. Namatay siya. Pagtatapos ni Michelle, ang kanyang boses ay basag. Naisalba niya ang sundalo, pero siya ang natabunan. Ang relong ito na lang ang nakuha nila mula sa katawan niya. Dahan-dahang inabot ni Francis ang relo. "Pwede ko bang makita?" Nag-alinlangan si Michelle sandali, pero ibinigay niya ito. Nang mahawakan ni Francis ang malamig na bakal, tila siya na kuryente. Binaliktad niya ang relo. Sa likod nito, sa kabila ng mga gasgas, nabasa niya ang isang maliit na ukit na halos burado na, "Para kay Antonio, mahal ka namin." Antonio, iyon ang pangalan. Ang pangalang isinigaw ng mga rescuer noong araw na yon habang hinuhukay nila ang bangkay ng lalaking nagligtas sa kanya. Napapikit si Francis ng mariin. Ang bigat ng pagkakataon ay halos dumurog sa kanya. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, sa dinami-dami ng lugar na pwedeng pagtaguan ni Michelle, dito pa siya dinala ng bagyo. Sa bahay ng lalaking nabubuhay dahil sa sakripisyo ng ama niya. Francis,
Tawag ni Michelle, nagtataka sa reaksyon ng lalaki. Ayos ka lang ba? Mabilis na iminulat ni Francis ang kanyang mga mata. Ibinalik niya ang relo kay Michelle nang may iba yung pag-iingat tila ba ito ay isang sagradong bagay na babasagin. Mahalaga nga yan, sabi ni Francis. Ang kanyang boses ay seryoso, mas malalim kaysa kanina. Itago mong mabuti. Hindi niya sinabi ang totoo. Hindi pa. Paano niya sasabihin sa babaeng ito na siya ang dahilan kung bakit lumaking walang ama si Michelle? Na ang buhay na tinatamasa niya ngayon ay kapalit ng buhay ni Antonio. Ang hiya at guilt ay bumalot sa kanya. Ngunit kasabay ng hiya ay ang pagsibol ng isang bagong damdamin. Isang panata. Tiningnan ni Francis si Michelle pagkatapos ay ang mga natutulog na bata. Kanina tinulungan niya sila dahil iyon ang tamang gawin. Dahil isa siyang dating sundalo na si Nanay Sumagip. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Hindi na lang ito basta pagtulong sa isang estranghero. Ito ay pagbabayad ng utang. Ang dugong nananalaytay sa katawan ni Michelle at ng mga bata ay ang dugong nagligtas sa kanya. Tumayo si Francis. Ang kanyang tindig ay nagbago, mas matikas, mas desidido. Ang pagod sa kanyang muka ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Matulog ka na, Michelle, sabi ni Francis. Sa unang pagkakataon, binanggit niya ang pangalan nito nang may halong respeto at proteksyon. Ako na ang magbabantay ngayong gabi. Pero matulog kan ulit niya mas mariin. Walang makakapasok sa pinto na yan. Pangako. Tinitigan siya ni Michelle. Nakita niya sa mga mata ni Francis ang isang uri ng katapatan na hindi niya nakita kahit kanino sa loob ng mahabang panahon. Dahan-dahan siyang tumango, ibinalik ang relo sa kanyang bulsa at humiga sa tabi ng mga anak niya. Lumabas si Francis sa beranda. Ang ulan ay tumigil na at ang buwan ay nagsisimulang sumilip sa mga ulap. Hinaplos niya ang ulo ni Max na sumunod sa kanya. Max! Bulong ni Francis sa hangin. Handa ka na ba? Mukhang may giyera tayong haharapin. Ang aso ay umupo sa tabi niya at tumingin sa dilim, handang sumunod sa anumang utos. Alam ni Francis na darating si Roberto. Darating ang mga demonyo ng nakaraan ni Michelle. Pero hindi nila alam kung sino ang makakalaban nila. Hindi na siya si Francis na nagtatago sa bundok. Siya ngayon ang tagapagbantay ng pamilya ni Antonio. At hindi siya papayag na may mamatay ulit sa ilalim ng kanyang paningin. Sumikat ang araw na parang walang nangyari. Ang kalangitan ay isang malawak na asul na kambas at ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon na basa pa ng ulan na nagiging sanhi ng pagkislap ng paligid na parang mga diamante. Ngunit para kay Francis, ang katahimikang ito ay isang babala. Maaga siyang gumising para tabunan ng mga sanga at dahon ang mga bakas ng gulong sa paanan ng burol. Alam niyang natagpuan na ng tubig baha ang sasakyan ni Michelle sa ilog, pero ang GPS nito ang inaalala niya. Kung gumagana pa yon bago sila mahulog, alam na ng mga kalaban kung saan magsisimulang maghanap. Nasa beranda si Michelle, sinusuklay ang buhok ni Zoe. Si Leo naman ay naglalaro, kasama si Max. Sa isang saglit mukha silang isang normal na pamilya na nagbabakasyon sa bukid. Pero nakita ni Francis ang panginginig ng mga kamay ni Michelle, bawat sandali na humihip ang hangin. Bandang tanghali, narinig nila ito. Hindi kulog, kundi ang mababa at mapanganib na ungol ng mga makina. Papalapit. Tumahol si Max at tumakbo papunta sa gate. Mabilis na lumapit si Francis kay Michelle. Pasok sa loob, utos ni Francis. Ang kanyang boses ay kalmado, pero matigas. Dalhin mo ang mga bata sa kwarto. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Namutla si Michelle. Nandito na sila. Bulong niya ang boses ay halos hangin na lang. Hinablot niya ang mga bata at tumakbo papasok. Ilang sandali pa, 3 itim na SUV ang lumitaw sa liko ng maputik na daan. Ang mga sasakyan ay makikintab bagaman may talsik ng putik sa gilid, halatang hindi bagay
sa bakubakong daan ng bundok. Huminto ang mga ito sa tapat ng gate ng ranso ni Francis. Bumukas ang mga pinto. Unang bumaba ang 4 na lalaking nakasuot ng barong na may umbok sa tagiliran, mga bodyguard. Sumunod na bumaba mula sa gitnang sasakyan ang isang lalaking pamilyar kay Francis, hindi dahil nakita na niya ito, kundi dahil amoy niya ang ganitong uri ng tao. Si Roberto, matangkad gwapo sa paraang artipisyal at nakasuot ng puting polo na nakatupi ang manggas. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pag-aalala, pero ang kanyang mga mata ay malamig at matalas na nagsusuri sa paligid. Tao po, sigaw ng isa sa mga bodyguard. Lumabas si Francis mula sa lilim ng kanyang bahay. Hawak niya ang isang itak na ginagamit sa pagtabas ng damo. Hindi siya mukhang natatakot. Mukha siyang naiinis na naabala ang kanyang trabaho. "Sino kayo?" tanong ni Francis. Hindi siya lumapit sa gate. Nanatili siya sa kanyang pwesto, si Max sa kanyang tabi na handang sumugod. Lumapit si Roberto sa gate. Ngumiti ito, isang nangiting pangpolitiko, puno ng pekeng kababaang loob. "Magandang tanghali, Ginoo," bati ni Roberto. Ang boses niya ay makinis. "Pasensya na sa abala. Hinahanap ko ang asawa ko at ang mga anak ko. Ang huling signal ng sasakyan nila ay malapit dito." Tinitigan siya ni Francis. "Walang tao dito, kundi ako at ang aso ko." Nawala ang ngiti ni Roberto ng bahagya, pero mabilis itong bumalik. "Ginoo, huwag na tayong maglokohan. Nakita namin ang mga bakas ng paa sa putikan. May babae at mga bata. Nag-aalala lang ako. Baka nasugatan sila sa bagyo." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bahay. Tumakbo palabas si Leo. "Tatay." Sigaw ng bata. Hindi ito sigaw ng tuwa. Ito ay sigaw ng gulat. Nahabol ni Michelle ang anak at niyakap ito, pilit na hinihila pabalik sa loob, pero huli na. Nakita na sila. Nagliwanag ang mukha ni Roberto, pero hindi ito liwanag ng pagmamahal. Ito ay liwanag ng isang mangangaso na nakita na ang kanyang biktima. "Michelle," tawag ni Roberto. Binuksan ng bodyguard ang gate nang walang paalam. Pumasok si Roberto sa bakuran na parang siya ang may-ari ng lupa. "Diyos ko, ligtas kayo." Nilampasan niya si Francis at naglakad palapit kay Michelle. Si Michelle ay umatras, yakap-yakap ang dalawang anak. Nanginginig ang kanyang buong katawan. "Huwag kang lalapit," bulong ni Michelle, pero walang boses na lumabas. Akmang yayakapin ni Roberto si Michelle nang biglang may isa pang pinto ng SUV ang bumukas. Isang matandang babae ang bumaba. Nakasuot siya ng eleganteng itim na bestida at may suot na perlas sa leeg. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit na humahatak sa balat ng kanyang mukha na nagbibigay sa kanya ng itsura ng isang mataray na agila. Si Doña Remedios. Hindi siya tumakbo. Naglakad siya ng marahan, iniingatan na huwag madumihan ang kanyang mamahaling sapatos sa putik. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Michelle nang may matinding pandidiri. Tumigil si Roberto at tumabi para bigyang daan ang kanyang ina. Lumapit si Doña Remedios kay Michelle. Tiningnan niya ang manugang mula ulo hanggang paa, ang suot nitong lumang t-shirt, ang magulo nitong buhok, ang putik sa paanan nito. "Remedios," simula ni Michelle. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Michelle. Ang tunog ay parang latigo na bumasag sa katahimikan ng bukid. Napalingon si Michelle sa lakas ng sampal at napaiyak si Zoe sa takot. "Walang hiya ka," madiing sabi ni Doña Remedios. Ang boses niya ay hindi sumisigaw, pero puno ng lason. "Tinanan mo ang mga apo ko at dinala sa ganitong klaseng lugar, sa putikan, kasama ng isang..." Tumingin siya kay Francis ng may panghahamak. Isang hampas lupa. Napahawak si Michelle sa kanyang pisngi. Ang paso ng sampal ay wala kumpara sa hiya at takot na nararamdaman niya. "Mama, tama na," sabi ni Roberto, pero sa tono niya
Halatang nasisiyahan siya sa nangyayari. Hinawakan niya sa balikat ang ina, kunwari ay pinipigilan, pero hindi naman talaga. Hindi Roberto asik ng matanda. Kailangan turuan ng leksyon ang babaeng to. Matapos kanyang ipahiya, matapos niyang iwan ang lahat ng ibinigay natin sa kanya. Magnanakaw ka. Michelle, ninakaw mo ang mga anak ko. Umiyak na ng malakas si Leo. Huwag niyo pong awayin si Mama. Susugod sana si Doña Remedios para hawakan si Leo, pero may humarang sa kanya, isang malaking anino. Si Francis. Nakatayo siya sa pagitan ni Michelle at ng matanda. Ang kanyang dibdib ay parang pader. Ang itak ay nakababa sa kanyang gilid, pero ang kanyang presensya ay sapat na para mapatigil ang matanda. Umalis ka sa daan ko. Utos ni Doña Remedios, taas noo pa rin kahit na kailangan niyang tumingala kay Francis. Nasa pribadong lupa kayo. Mababang sabi ni Francis. Ang boses niya ay parang kulog sa malayo, nagbabadya ng panganib. At sa lupang ito, bawal ang manakit ng babae at bata. Sumingit si Roberto. Tumawa siya ng mahina, isang tawang puno ng pang-uuyam. Lumapit siya kay Francis, halos magdikit ang kanilang mga mukha. Ginoo, salamat sa pagpapatuloy sa asawa ko, sabi ni Roberto, pero ang mga mata niya ay nagbabanta. Dumukot siya ng wallet at kumuha ng isang makapal na tumpok ng pera. Isinaksak niya ito sa bulsa ng polo ni Francis. Heto ang bayad sa abala. Ngayon tumabi ka. Uuwi na ang pamilya ko. Tinitigan ni Francis ang pera sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay tinitigan si Roberto. Dahan-dahan niyang kinuha ang pera at ibinalibag ito sa maputik na lupa. Lumipad ang mga papel na parang mga tuyong dahon. Namula ang mukha ni Roberto. Nawala ang maskara ng pagiging disenteng tao. Ang sabi ko, ulit ni Francis, bawat salita ay may diin, bawal ang manakit dito. At hanggat sinasabi nilang ayaw nilang sumama, walang aalis. Nagkatinginan ang mga bodyguard. Humawak sila sa kanilang mga baril na nakatago sa ilalim ng barong. Umungol si Max at naglabas ng nangipin, handang lapain ang sino mang gagalaw. Ang hangin ay biglang bumigat. Tapos na ang pakiusapan. Nagsisimula na ang tunay na bagyo. Ang mga piraso ng pera ay nagkalat sa putikan, unti-unting nababasa at nawawalan ng halaga tulad ng respeto ni Roberto sa sandaling iyon. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip na para bang ang buong kalikasan ay nagpipigil ng hininga sa kung ano ang susunod na mangyayari. Namula ang mukha ni Roberto. Ang kanyang panga ay tumigas at ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumubos sa galit. Walang sino man ang tumanggi sa kanyang pera. Walang sino man ang nagpahiya sa kanya ng ganito. Gusto mo ng gulon-bulong ni Roberto? Ang boses ay nanginginig sa puot. Bigyan ninyo siya. Sinensyasan niya ang kanyang mga bodyguard gamit ang isang mabilis na kumpas ng kamay. Agad na kumilos ang dalawang malalaking lalaki. Ang isa ay humakbang palapit kay Francis, habang ang isa naman ay lumihis upang sunggaban si Leo na nakakapit sa binti ng kanyang ina. Iyon ang maling desisyon. Nang akmang hahawakan ng bodyguard ang braso ng bata, gumalaw si Francis. Hindi siya gumalaw tulad ng isang magsasaka. Gumalaw siya tulad ng isang sundalo na sinanay sa gitna ng digmaan. Binitawan ni Francis ang itak. Sa halip na gamitin ang patalim, ginamit niya ang kanyang mga kamay. Sinalag niya ang braso ng bodyguard na susuntok sa kanya gamit ang kanyang kaliwang kamay, habang ang kanyang kanan ay mabilis na humablot sa leeg ng lalaki. Gamit ang bigat ng kanyang katawan at ang puwersa ng pag-ikot, ibinalibag ni Francis ang bodyguard sa maputik na lupa. Isang matigas na tunog ng katawang humampas sa semento ang umalingaw-ngaw, kasunod ang daing ng lalaki na nawalan ng hangin sa baga. Ang ikalawang bodyguard na papalapit kay Leo ay natigilan. Ngunit bago pa man siya makabunot ng baril mula sa kanyang tagiliran, sumugod si Max. Ang aso ay tumalon, ang kanyang mga pangil ay bumaon sa bisig ng lalaki. Napasigaw ang bodyguard at napilitang bitawan ng baril
na tumalsik sa putikan. Hindi binitiwan ni Max ang kagat hanggat hindi siya sinaway ni Francis. "Max, bitaw!" Sigaw ni Francis. Agad na sumunod ang aso, ngunit nanatili itong nakatayo sa ibabaw ng nakahandusay na lalaki, umuungol ng mababa. Handang lapain ang lalamunan nito kapag gumalaw pa ito ng mali. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang dalawang bodyguard ay tumba na. Nakatayo si Francis sa gitna nila, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa adrenaline. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatuon kay Roberto. Sabi ko, mariing wika ni Francis, ang boses ay parang bakal na kiniskis sa bato, walang gagalaw. Napahakbang paatras si Roberto. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho nang makita niyang tumba ang kanyang mga tauhan. Ngunit ang kanyang kayabangan ay nanatili. "Alam mo ba kung sino ako?" Sigaw ni Roberto tinuturo si Francis gamit ang nanginginig na daliri. "Pulis ang kalaban mo kapag hindi ka tumabi. Kidnapping ito." Pagkatapos binalingan niya si Michelle. "At ikaw, sumama ka na sa akin bago pa lumala ang lahat. Tingnan mo ang ginawa mo. Ipapahamak mo pa ang ibang tao dahil sa katangahan mo." Lumapit si Roberto kay Michelle at pilit na hinablot ang braso nito. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, masakit, pamilyar. "Umuwi na tayo," sigaw ni Roberto, hinihila ang asawa. Si Michelle ay napasinghap sa sakit. Sa loob ng maraming taon, ang hawak na yon ay senyales para tumahimik, para sumunod, para maging maliit. Pero nang marinig niya ang iyak ni Leo at makita ang takot sa mata ni Zoe, may kung anong naputol sa loob niya. Naalala niya ang sinabi ni Francis kay Leo kagabi. Ang kamao ay hindi para manakit ng mas mahina. Ito ay para protektahan ang sarili. Hindi sumuntok si Michelle, pero lumaban siya. Buong lakas niyang itinulak si Roberto palayo. "Bitawan mo ako," sigaw ni Michelle. Ang sigaw niya ay hindi tinig ng isang biktima. Ito ay tinig ng isang babaeng puno na. Gulat na gulat si Roberto sa pagtutol na yon, kaya nabitiwan niya ang asawa at napaatras siya, muntik nang madulas sa putikan. "Hindi ako sasama sa'yo," madiing sabi ni Michelle. Ang kanyang mga luha ay tumutulo, pero ang kanyang baba ay nakataas. "Hindi na ako ang manyika mo, Roberto. Hindi mo na kami masasaktan." Abat, susugod sana ulit si Roberto. Ang kanyang kamay ay nakataas para manampal. Ngunit sinalubong siya ng dulo ng itak ni Francis. Pinulot ni Francis ang kanyang sandata at itinutok ito sa leeg ni Roberto. Ilang pulgada na lang ang pagitan ng matalim na bakal at ng balat ng politiko. "Subukan mo," bulong ni Francis. Ang boses niya ay napakatahimik at iyon ang pinakamapanganib na tunog sa mundo. "Subukan mong dampian ng kahit isang daliri ang babaeng yan at ipapangako ko sa'yo, hindi ka na makakalabas ng buhay sa lupang ito." Nanigas si Roberto. Tinitigan niya ang mata ni Francis at nakita niyang hindi ito nagbibiro. Ito ay mata ng isang taong nakapatay na at handang pumatay ulit para sa tamang dahilan. "Hayop ka," singhal ni Doña Remedios mula sa likuran. Ang matanda ay namumula sa galit, hindi makapaniwalang may naglakas loob na bantaan ng anak niya. "Ipapakulong kita. Ipapasara ko ang bukid na ito. Mamamatay kang naghihirap sa kulungan." "Umalis na kayo," utos ni Francis. Hindi niya inalis ang tingin kay Roberto. Ngayon na. Dahan-dahang ibinaba ni Roberto ang kanyang kamay. Inayos niya ang kanyang gusot na polo. Pilit na ibinabalik ang kanyang dignidad kahit natakot siya. "Hindi pa tayo tapos," banta ni Roberto kay Michelle. "Babalik ako. At sa susunod, kasama ko na ang batas. Kukunin ko ang mga bata at sisiguraduhin kong wala kang makukuha kahit 5. Tumingin siya kay Francis ng masama. "At ikaw, maghanda ka na." Tumalikod si Roberto at sumakay sa kanyang SUV. Tinulungan ng driver si Doña Remedios na sumakay, na patuloy pa rin sa pagmumura at pagsumpa.
Ang mga bodyguard ay hirap na tumayo sapo ang kanilang mga bali at pasa at mabilis na nagsisakay sa mga sasakyan. Umugong ang mga makina at ang tatlong itim na sasakyan ay mabilis na umalis, nag-iiwan ng usok at talsik ng putik. Nang mawala na sila sa paningin, doon lang bumagsak ang balikat ni Francis. Ibinaba niya ang itak at huminga ng malalim. Nilingon niya si Michelle. Ang babae ay nakatayo pa rin, nanginginig, nakatingin sa daan na dinaanan ng asawa. "Ayos lang kayo?" Tanong ni Francis. Lumapit siya para tingnan kung may sugat ang mga ito. Napatingin si Michelle sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita ni Francis sa mga mata nito. Nakita niya ang pasasalamat at higit sa lahat, nakita niya ang simula ng isang bagong tapang. "Uwi siya," sabi ni Michelle. Ang boses ay mahina, pero tiyak. Babalik siya at totohanin niya ang sinabi niya. "Alam ko," sagot ni Francis. Tumingin siya sa malayo sa direksyon ng bayan. "Kaya kailangan nating maghanda. Hindi na ito tungkol sa bagyo, Michelle. Giyera na ito." Lumapit si Leo kay Francis at hinawakan ang kamay nito. "Kuya Francis, ang galing niyo po." Ginulo ni Francis ang buhok ng bata. Isang bihirang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Matapang din ang nanay mo, Leo. Huwag mong kakalimutan yan." Nagkatinginan sina Francis at Michelle. Sa gitna ng putikan, sa ilalim ng makulimlim na langit, isang tahimik na alyansa ang nabuo. Hindi na sila estranghero sa isa't isa. Sila ay magkakampi na. Ang gabi ay bumaba sa bundok ng may dalang kakaibang bigat. Wala na ang hiyaw ng hangin. Wala na ang lagaslas ng ulan. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang kaluskos ng mga sanga ng kahoy na pinapagalaw ng banayad na simoy ng hangin. Ngunit sa loob ng bahay ni Francis, ang katahimikan ay mas maingay kaysa sa anumang bagyo. Nakatulog na ang mga bata, pagod na pagod mula sa takot at emosyon ng maghapon. Si Max ay nakahiga sa tapat ng pinto. Ang kanyang mga tainga ay gumagalaw sa bawat tunog. Mula sa labas, tapat na bantay laban sa mga demonyong maaaring bumalik. Nasa kusina si Francis. Nakaupo siya sa harap ng mesa, isang baso ng alak ang nasa kanyang harapan, ngunit hindi niya ito iniinom. Nakatitig lang siya sa refleksyon ng lampara sa maitim na likido. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa nakaraan, sa isang lugar na puno ng putik at kamatayan. Narinig niya ang magaang na yabag. Si Michelle. Lumapit ang babae at umupo sa tapat niya. Ang mukha nito ay kalmado na, pero ang mga mata ay puno ng mga tanong. Hawak pa rin niya ang lumang relo ng kanyang ama. Tila ito ang kanyang anting-anting. Babalik siya bukas. Panimula ni Michelle. Hindi ito tanong. Ito ay isang pahayag ng katotohanan. Babalik si Roberto kasama ang mga pulis. May mga koneksyon siya. Kaya niyang baliktarin ang kwento. Sasabihin niyang, "Kinidnap mo kami." Tumango si Francis ng marahan. "Alam ko." "Kung ganoon, bakit nandito pa tayo?" tanong ni Michelle. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Francis, pwede mo kaming iwan. Pwede mo kaming ituro sa kanila at sabihing nagkamali ka lang ng pagpapatuloy. Wala kang kasalanan. Hindi mo kailangang sirain ang buhay mo para sa amin." Tumingala si Francis at sinalubong ang tingin ni Michelle. Nakita niya ang sinseridad sa mukha ng babae. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, iniisip pa rin ni Michelle ang kapakanan niya. "Hindi ko kayo iiwan," matatag na sabi ni Francis. Bakit pilit ni Michelle? Ang luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Dahil ba mabait ka? Dahil ba sundalo ka? Francis, estranghero lang kami. Isinugal mo ang buhay mo kanina sa harap ng asawa ko. Bakit?" Huminga ng malalim si Francis. Ito na ang oras. Hindi niya pwedeng harapin ang bukas ng may tinatagong lihim. Kung mamamatay man siya sa pakikipaglaban kay Roberto, gusto niyang malaman ni Michelle ang totoo. "Pwede ko bang mahiram ulit ang relo?" tanong ni Francis. Nagulat si Michelle, pero iniabot niya ang lumang relo. Hinawakan ito ni Francis ng may pag-iingat.
Tila ba ito ay gawa sa babasaging kristal, hinaplos niya ang basag na salamin. 15 taon na ang nakakaraan. Simula ni Francis ang kanyang boses ay mababa at paos. Isang bagyong tinatawag na Ondoy. Ang humagupit sa Mindanao. Isa ako sa mga nagresponde. Bata pa ako noon, mayabang akala ko kaya kong iligtas ang mundo. Nakinig si Michelle, ang kanyang dibdib ay sumisikip sa kaba. Nagkaroon ng landslide. Patuloy ni Francis. Natabunan ang truck namin. Naipit ako sa ilalim ng putik at bakal. Hindi ako makahinga. Madilim. Malamig. Tinanggap ko na mamamatay ako doon. Nagsimula na akong magdasal ng huling dasal. Huminto siya sandali. Inaalala ang bigat ng lupa sa kanyang dibdib. Pero may dumating. Isang sibilyan. Hindi siya rescuer. Isa lang siyang engineer na napadaan. Nakita niya ang kamay ko na nakalawit. Sa halip na tumakbo palayo, dahil gumuguho pa ang lupa, bumaba siya. Hinukay niya ako gamit ang mga kamay niya. Tinitigan ni Francis ang relo. Habang hinihila niya ako palabas, nakita ko ang relo sa pulso niya. Ang relong ito, ang basag na salamin. Nangyari yan noong pilit niyang binubuhat ang bigat ng bakal para makalabas ako. Napasinghap si Michelle. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang bibig. Ang tatay ko. Tumulo ang luha sa pisngi ni Francis, isang bihirang tanawin para sa isang lalaking sanay sa tigas ng loob. Nakahinga ako, sabi ni Francis. Nakalabas ako. Pero noong akmang aakyat na siya, bumigay ang lupang tinutungtungan niya. Nahulog siya sa bangin kasama ng gumuguhong bundok. Sinubukan ko siyang abutin. Sinubukan ko. Pumiyok ang boses ni Francis. Ang sakit ng alaala ay sariwa pa rin, parang kahapon lang nangyari. Wala akong nagawa, Michelle. Pinanood ko siyang mawala. Ang tatay mo, namatay siya para mabuhay ako. Katahimikan. Mahaba at mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Nakayuko si Francis, hindi makatingin kay Michelle. Hinanda niya ang sarili sa galit. Hinanda niya ang sarili sa sampal sa sumbat, sa pagtataboy. Ninakaw ko ang tatay mo yun, ang sinasabi ng kanyang konsensya sa loob ng maraming taon. Ngunit walang sigaw na dumating. Sa halip naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang kamay na may hawak ng relo. Nag-angat ng tingin si Francis. Nakita niya si Michelle na umiiyak, pero walang galit sa mukha nito. Mayroon lamang matinding lungkot at pagkaunawa. Kaya pala, bulong ni Michelle, kaya pala hindi siya umuwi. Patawarin mo ako, sabi ni Francis. Dapat ako na lang ang namatay. Kung ako ang nawala, lumaki ka sanang may ama. Hindi ka sana naapi ng asawa mo kung nandyan siya para protektahan ka. Umiling si Michelle. Pinisil niya ang kamay ni Francis. Huwag mong sabihin yan, sabi ni Michelle ng may tatag. Kilala ko ang tatay ko. Kung nakita ka niya at kung tinalikuran ka niya para iligtas ang sarili niya, hindi na siya ang tatay ko. Ginawa niya ang alam niyang tama. Kinuha ni Michelle ang relo mula sa kamay ni Francis at mahigpit itong hinawakan sa kanyang puso. Sa loob ng maraming taon, akala ko namatay siya sa isang aksidente lang. Sabi ni Michelle habang tumutulo ang luha. Masakit isipin na nawala siya ng walang saysay. Pero ngayon, sinabi mong namatay siya para magligtas ng buhay. Namatay siyang bayani. Tumingin siya kay Francis ng diretso sa mata. Binigyan mo ng saysay ang pagkamatay niya, Francis. At ngayon, nandito ka. Iniligtas mo kami sa baha. Iniligtas mo ang mga apo niya mula sa ama nilang malupit. Biglang naintindihan ni Michelle ang disenyo ng tadhana. Ang buhay na inalay ng kanyang ama ay hindi na sayang. Ito ay naging buhay ni Francis na ngayon ay siya namang nagliligtas sa kanila. Isang bilog ng buhay at sakripisyo. Tumayo si Francis at lumapit kay Michelle. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang sundalong nagbabayad ng utang. Siya na si Francis ang taong handang magmahal at magprotekta. Dahil ito ang dikta ng kanyang puso. Hindi ko siya naibalik sa inyo noon.
Pangako ni Francis ang kanyang boses ay puno ng panata. Pero sinusumpa ko sa harap ng alaala niya, hindi ko hahayaang mawala kayo ngayon. Haharapin ko si Roberto. Haharapin ko ang batas. Haharapin ko ang lahat. Walang sino man ang makakasakit sa inyo habang humihinga pa ako. Tumayo si Michelle at sa unang pagkakataon, niyakap niya si Francis. Isang yakap na mahigpit puno ng pasasalamat at pagtitiwala. Naramdaman ni Francis ang pagtibok ng puso ng babae sa kanyang dibdib at naramdaman niyang nabawasan ang bigat na dinala niya ng 15 taon. Salamat, bulong ni Michelle. Salamat sa pagbuhay sa kanya sa pamamagitan mo. Sa labas nagsimulang umihip muli ang hangin nagbabadya ng panibagong unos. Pero sa loob ng munting bahay na yon, 2 sugatang kaluluwa ang naghilom. Handa na sila. Handa na silang harapin ang bukas, hindi bilang mga biktima, kundi bilang isang pamilyang pinagbuklod ng dugo, sakripisyo at tadhana. Hindi na naghintay si Francis ng pagsikat ng araw. Habang madilim pa, sinimulan na niyang gawing kuta ang kanyang tahanan. Bawat bintana ay tinakpan niya ng makakapal na tabla na dati niyang inihanda para sa mga bagyo. Ang pinto, sa harap at likod, ay hinarangan niya ng mabibigat na aparador at mesa. Hindi na siya ang Francis na nag-aalinlangan. Siya na muli, si Sargento Francis, ang sundalong nagdedepensa ng posisyon laban sa lumulusob na kaaway. Si Michelle ay hindi na lang nanonood sa isang sulok. Tumutulong siya sa pag-iigib ng tubig at paghahanda ng mga basang tuwalya sakaling gumamit sila ng tear gas. Ang takot sa kanyang muka ay naroon pa rin, ngunit napalitan na ito ng isang malamig na determinasyon. Ang mga bata sina Leo at Zoe ay nasa pinakaligtas na kwarto sa gitna ng bahay, binabantayan ni Max na hindi umaalis sa pwesto. Darating sila, sabi ni Francis habang sinisilip ang daan mula sa isang maliit na siwang sa bintana. Handa ako, sagot ni Michelle. Hinawakan niya ang kamay ni Francis saglit, isang mabilis na pagdampi ng palad na naglalaman ng libong salita ng pasasalamat. At dumating nga sila. Hindi lang 3 SUV ang dumating ngayon. Kasama na nila ang 2 patrol car ng pulisya. Ang asul at pulang ilaw ng sirena ay gumuguhit sa dingding ng bahay, isang biswal na banta na nagsasabing, "Kami ang batas." Mula sa gate, narinig nila ang boses ni Roberto na pinalakas ng isang megaphone. "Francis, lumabas ka dyan. Napapaligiran na kayo ng pulisya." Sumilip si Francis. Nakita niya si Roberto na nakatayo sa likod ng hood ng sasakyan, kampante mayabang. Sa tabi niya ay nakatayo si Chief Manalo, ang hepe ng pulisya sa bayang iyon. Kilala ni Francis si Manalo, isang taong masunurin sa kung sino ang may hawak ng pera. Sa likuran naman nakaupo sa isang silya na inilabas ng bodyguard ay si Doña Remedios. Nakapayong ito para hindi mainitan, tila manonood lang ng isang palabas sa teatro. "Chief Manalo!" sigaw ni Francis mula sa loob. Ang boses niya ay malakas, umaalingaw sa buong bakuran. "Alam mong iligal ito, nasa pribadong pag-aari kayo." Lumapit si Chief Manalo sa gate. Ang tiyan nito ay bumabakat sa uniforme at ang mukha ay pawisan. "Francis pare, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. May court order kami. Emergency custody order para sa mga bata. Ibinibigay ng korte ang karapatan kay Mr. Roberto dahil sa mental instability ng nanay." Napasinghap si Michelle sa tabi ni Francis. "Sinungaling," bulong niya ng may diin. "Gagawin nila ang lahat." "Wala akong pakialam sa papel ninyo," ganti ni Francis. "Alam mong peke yan, Chief. Hindi mo makukuha ang mga bata hanggat hindi ako nakakausap ng abogado o ng judge mismo." Tumawa si Roberto. Kinuha niya ang megaphone mula sa pulis. "Abogado? Anong abogado ang pupunta sa bundok na ito, Francis? Tayo-tayo lang ang nandito. Walang makakakita sa inyo." Pagkatapos ibinigay ni Roberto ang megaphone sa kanyang ina. Ito ang sandatang higit na kinatatakutan ni Michelle, ang dila ni Doña Remedios.
Michelle, ang boses ng matanda ay matinis tumatagos sa dingding na kahoy. Lumabas ka dyan, walang hiyang babae. Matapos kitang ampunin mula sa hirap, matapos kitang damitan at pakainin, ito ang igaganti mo sa amin, ang sumama sa ibang lalaki at nakawin ang mga apo ko. Nagtakip ng tainga si Michelle, pero ang mga salita ay parang asido na tumutunaw sa kanyang tapang. Alam ng buong bayan na may sakit ka sa utak. Patuloy ni Doña Remedios. Sino ang maniniwala sa'yo? Isang babaeng iniwan ng sariling ama. Isang babaeng walang kwenta maging ina. Lumabas ka na at ibigay mo ang mga bata bago pa kami mapilitang pumasok. Tumingin si Michelle kay Francis. Ang luha ay nangingilid sa kanyang mga mata. Francis, baka tama sila. Baka masaktan lang kayo dahil sa akin. Hinawakan ni Francis ang balikat ni Michelle. Hinigpitan niya ito para iparamdam ang kanyang puwersa. Huwag kang makikinig, utos ni Francis. Laso nang lumalabas sa bibig niya hindi katotohanan. Tumingin ka sa akin. Ikaw ang nanay. Ikaw ang nagligtas sa mga anak mo sa impyernong iyon. Walang baliw na gagawa nun. Ang baliw ay yung nasa labas. Sa labas, nawawalan na ng pasensya si Roberto. Chief, pasukin niyo na. Utos ni Roberto. Teka lang, Sir Roberto. Nag-aalangan si Chief Manalo. May baril si Francis. Ex-military yan. Baka may madamay. Bayad ko kayo. Sigaw ni Roberto na mumula ang mukha. Gawin ninyo ang trabaho ninyo o kayo ang tatanggalin ko sa pwesto. Bukas na bukas din. Napakamot ng ulo si Chief Manalo. Sinenyasan niya ang kanyang mga tauhan. Sige, wasakin ang pinto, pero mag-ingat kayo. Narinig ni na Francis at Michelle ang mabibigat na yabag ng mga bota na papalapit sa beranda. Pumunta ka sa mga bata. Utos ni Francis kay Michelle. Kinuha niya ang kanyang itak at isang mahabang bakal na tubo. Huwag na huwag kayong lalabas ng kwarto. Mag-iingat ka, sabi ni Michelle bago tumakbo papasok sa silid kung nasaan sina Leo at Zoe. Lag, tunog ng malakas na paghampas sa pinto. Yumanig ang buong bahay nang hampasin ng mga pulis ang pinto gamit ang battering ram. Ngunit matibay ang harang na ginawa ni Francis. Hindi ito basta-basta bibigay. Buksan mo ito, Francis, pulis ito. Sigaw ng isang opisyal. Hindi sumagot si Francis. Nakatayo siya sa gilid ng pinto, hawak ang bakal na tubo, hinihintay ang tamang pagkakataon. Alam niyang hindi niya pwedeng patayin ang mga pulis lalo lang silang madidiin. Pero pwede niya silang pilayin. Pwede niya silang patulugin. Sa labas nagwawala na si Doña Remedios. Sunugin niyo ang bahay kung kailangan hiyaw ng matanda. Palabasin niyo ang mga daga. Mama, wag na sa loob ang mga bata. Suway ni Roberto bagaman halatang desperado na rin siya. Biglang may naisip si Francis. Tumingin siya sa likurang bahagi ng bahay. May mga bintana doon na hindi gaanong matibay. Kung matalino ang chief, doon ni sila dadaan. At tama nga ang hinala niya. Narinig niya ang pagkabasag ng salamin sa kusina. Max, sa akin, tawag ni Francis. Tumakbo ang aso sa tabi niya. Sabay silang sumugod sa kusina. Isang pulis ang nakapasok na ang kalahati ng katawan ay nasa loob ng bintana. Nang makita niya si Francis at ang malaking aso nanlaki ang kanyang mga mata. Huwag kang gagalaw. Sigaw ng pulis, inaakmang bubunutin ang baril. Pero mas mabilis si Francis. Hinampas niya ang kamay ng pulis gamit ang bakal na tubo. Nabitiwan ng pulis ang baril. Kasunod nito sinunggaban ni Max ang manggas ng uniforme ng pulis at hinila ito pabalik sa labas. Nahulog ang pulis sa labas ng bintana, sumisigaw sa gulat at sakit. Mabilis na tinakpan ni Francis ang bintana, gamit ang isang makapal na lamesa na itinumba niya. Hindi kayo makakapasok. Sigaw ni Francis, ang kanyang dugo ay kumukulo. Ito na ang huling depensa. Sa labas nagkatinginan si Roberto at Chief Manalo. Sir, mahihirapan tayo, sabi ng chief. Kailangan natin ng tear gas, pero baka mapahamak ang mga bata.
Ngumisi si Roberto ng masama. May narinig siyang tunog ng paparating na motorsiklo sa di kalayuan. Tumingin siya sa daan. Hindi na kailangan, sabi ni Roberto. May ibang paraan para pasukuin siya. Ngunit hindi alam ni Roberto sa loob ng bahay si Michelle ay hindi lang nagtatago. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang lumang cellphone na akala ni Roberto ay nasira na sa baha. Nakasaksak ito sa isang power bank na ibinigay ni Francis. Mabagal ang signal pero may isang bar. Sapat na. Pinindot ni Michelle ang send. Ang ebidensya ang mga larawan ng pambubugbog, ang recording ng pagbabanta ni Roberto at ang mga medical report na matagal na niyang itinago. Sa cloud storage ay nagsimula ng mag-upload. Ipinadala niya ito sa lahat sa media, sa kalaban ni Roberto, sa politika, at sa National Bureau of Investigation. Ang pagkubkob ay nagaganap sa pisikal, pero ang tunay na bomba ay sasabog na sa digital na mundo. Kaunti na lang, bulong ni Michelle habang pinapanood ang loading bar. Kaunti na lang. Sa kabilang kwarto, dinig na dinig ang muling paghampas sa pinto. Bibigay na ito anumang oras, pero hindi sila susuko. Dahil sa pagkakataong ito, ang katotohanan ang kanilang sandata. Sa wakas, hindi na kinaya ng mga barikada ang puwersa. Isang nakakabinging tunog ng kahoy na nabibiyak ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang mabigat na aparador na iniharang ni Francis ay tumumba pabagsak sa sahig, lumilikha ng alikabok at ingay na nagpayanig sa mga dingding. Mula sa nasirang pinto, pumasok ang liwanag ng araw na humahalo sa usok at tensyon ng loob ng bahay. Unang pumasok ang mga pulis, nakatutok ang mga baril. Sa likuran nila, naglakad si Roberto. Wala na ang kanyang maskara ng pagiging disente. Ang mukha niya ay puno ng tagumpay ng isang demonyong nakasungkit ng kaluluwa. Tapos na ang laro, Francis, sigaw ni Roberto. Lumakad siya sa gitna ng sala, inaapakan ang mga nagkalat na gamit. Nakatayo si Francis sa gitna ng silid. Hawak niya ang bakal na tubo. Ang kanyang postura ay hindi nagpapahiwatig ng pagsuko. Si Max ay nasa tabi niya, ang mga ngipin ay nakalabas, umuungol ng mababa at mapanganib. Ilabas mo ang asawa ko at ang mga anak ko. Utos ni Roberto. Sa labas sumunod si Doña Remedios. Kahit magulo ang paligid, nakuha pa rin niyang maglakad ng taas noo. Tumingin siya sa paligid ng simpleng bahay nang may pandidiri, tila ba ang hangin sa loob ay marumi para sa kanyang baga. Huwag mo na silang kausapin, Roberto. Matapobreng sabi ng matanda. Chief, posasan niyo na ang lalaking yan at hanapin niyo ang mga apo ko. Akmang lalapit ang mga pulis kay Francis nang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Michelle. Napatigil ang lahat. Hindi ito ang Michelle na kilala nila, ang babaeng laging nakayuko. Laging nanginginig, laging takot magsalita. Ang babaeng nakatayo sa harap nila ngayon ay may apoy sa kanyang mga mata. Hawak niya ang kanyang cellphone nang mahigpit, parang isang baril na kasing delikado ng hawak ng mga pulis. Nandito ako, sabi ni Michelle. Ang kanyang boses ay malinaw, hindi nanginginig, at walang aalis. Tumawa si Roberto ng mapang-uyam. Ayan ka na pala. Halika na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Uuwi na tayo at pag-uusapan natin ang kaparusahan mo. Walang uuwi, Roberto, sagot ni Michelle. Itinaas niya ang cellphone. Dahil tapos ka na. Napakunot ang noo ni Roberto. Anong pinagsasabi mo? Na-send ko na, sabi ni Michelle, nakatingin ng diretso sa mata ng asawa. Ang mga video ng pambubugbog mo. Ang recording ng pagbabanta mong papatayin mo kami kapag umalis ako. Ang medical records na pinalabas ninyo ng nanay mo na aksidente lang daw ang nangyari sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios. Sinunggaling, walang maniniwala sa isang baliw. Hindi lang sa pulis ko ipinadala. Patuloy ni Michelle, at sa pagkakataong ito, gumuhit ang isang maliit na ngiti sa kanyang labi.
Ipinadala ko sa lahat ng istasyon ng TV. Ipinadala ko sa kalaban mo sa eleksyon kay Senator Villarasa at ipinadala ko sa NBI. Namutla si Roberto. Ang kanyang kayabangan ay biglang napalitan ng takot. Sa sandaling iyon, nagring ang cellphone ni Roberto. Ang tunog ay malakas at nakakairita sa gitna ng katahimikan. Tiningnan ito ni Roberto. Mayor, hindi niya ito sinagot. Tumunog ulit. Headquarters. Tumunog ulit. TV Patrol. Sunod-sunod na notification ang pumasok. Ang cellphone ni Roberto ay tila sasabog sa dami ng tawag at mensahe. Bigla ring tumunog ang radyo ni Chief Manalo. Chiefs! Ang boses sa radyo ay nagpapanik. Nakalive po sa balita ngayon. Ang video ni Sir Roberto pinapalibutan na ng media ang presinto. May utos mula sa Camp Crame. Itigil ang operasyon. Ulitin ko, itigil ang operasyon. Dahan-dahang ibinaba ni Chief Manalo ang kanyang radyo. Tumingin siya kay Roberto, pagkatapos ay kay Francis at Michelle. Alam ng hepe kung saan iihip ang hangin. Hindi siya lulubog kasama ng barko ni Roberto. Ibaba ninyo ang mga baril. Utos ni Chief Manalo sa kanyang mga tauhan. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Roberto, ang mukha ay namumula sa galit at takot. Ako ang nagpapasweldo sa inyo, hulihin niyo sila. Wala na kayong kapangyarihan dito, Sir Roberto. Malamig na sagot ng chief. May utos galing sa itaas. Under investigation kayo ngayon. Hindi maaari ito. Humarap si Roberto kay Michelle. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Nawala na ang pagiging politiko niya. Lumabas na ang tunay na halimaw. Ikaw, sinira mo ang buhay ko. Sa sobrang galit na wala sa sarili si Roberto, sumugod siya kay Michelle, ang kanyang kamay ay nakakuyom handang manakit sa huling pagkakataon. Papatayin kita, sigaw ni Roberto. Hindi hiyaw ni Doña Remedios. Ngunit bago pa man makalapit si Roberto kay Michelle, may humarang. Si Francis. Hindi na gumamit ng bakal na tubo si Francis. Binitawan niya ito. Gusto niyang maramdaman ni Roberto ang bigat ng kanyang kamao. Gusto niyang maramdaman ni Roberto ang sakit na ipinaranas nito kay Michelle at sa mga bata sa loob ng maraming taon. Hinarang ni Francis ang suntok ni Roberto gamit ang kanyang braso. Pagkatapos gamit ang buong lakas ng kanyang katawan at ang bigat ng 15 taong pagtitimpi, pinakawalan ni Francis ang isang solidong suntok. Ang kamao ni Francis ay dumapo ng diretso sa panga ni Roberto. Isang malutong na tunog ng buto at laman ang narinig ng lahat. Tumalsik si Roberto. Ang kanyang katawan ay lumipad paatras at bumagsak ng malakas sa maputik na sahig ng nasirang pinto. Gumulong siya sa dumi. Ang kanyang mamahaling damit ay nalubog sa putik na kanina lang ay nandidiri siyang tapakan. Nakahandusay si Roberto, hilo duguan ng bibig at hindi makabangon. Roberto Tili ni Doña Remedios. Tumakbo ang matanda palapit sa kanyang anak. Hindi na alintana ang putik na dumudumi sa kanyang sapatos at bestida. Lumuhod siya. Sa tabi nito, umiiyak. Anong ginawa niyo sa anak ko, mga hayop kayo? Lumapit si Francis kay Roberto. Nakatayo siya sa ibabaw ng nakahandusay na lalaki. Tumingin si Roberto sa kanya, ang mga mata ay puno ng takot. Sa paningin ni Roberto, si Francis ay hindi tao, siya ang karma na dumating para maningil. Sinabi ko sa'yo, mababang sabi ni Francis. Ang boses ay yumanig sa dibdib ni Roberto. Sa lupang ito, bawal manakit ng babae. Lumapit si Chief Manalo kay Roberto. Naglabas siya ng posas. Roberto de la Cruz, sabi ng chief, inaaresto kita sa salang attempted murder, physical assault at violation ng Anti-Violence Against Women and Children Act. Habang pinupusasan si Roberto, nagwawala si Doña Remedios. Sinubukan niyang hampasin ng pulis gamit ang kanyang payong. Bitawan niyo siya. Hindi niyo kilala kung sino kami. Ma'am, tumigil na kayo. Saway ng isang pulis. O pati kayo isasama namin bilang accomplice.
Natigilan ang matanda. Napatingin siya sa paligid. Wala na ang kanyang mga bodyguard, tumakas na nang makita ang sitwasyon. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Nakita niya si Michelle na nakatayo sa tabi ni Francis, nakatingin sa kanya ng may awa. Hindi galit kundi awa. At yun ang pinakamasakit na insulto para kay Doña Remedios. Napaupo na lang ang matanda sa sahig, humahagulgol sa kahihiyan. Lumabas sina Leo at Zoe mula sa kwarto. Tumakbo sila palapit kay Michelle at yumakap ng mahigpit. "Ligtas na tayo, Mama?" tanong ni Leo. Lumuhod si Michelle at niyakap ang kanyang mga anak. Tumingin siya kay Francis na hinihingal pa rin, pero nakangiti na. "Oo, anak," sagot ni Michelle habang ang mga pulis ay inilalabas si Roberto nakaladkad sa putikan. "Ligtas na tayo. Tapos na ang bagyo." Sa labas ng bahay ang ulap ay nagsimula ng mahawi. Ang unang sinag ng tunay na araw ay tumama sa mukha ni Francis. Huminga siya ng malalim. Sa wakas ang utang niya kay Antonio ay nabayaran na. At higit pa doon, nakahanap siya ng bagong dahilan para mabuhay. Lumipas ang 6 na buwan. Ang bundok na dati nababalot ng makapal na ulap at hinahagupit ng walang humpay na ulan ay nagbago na ng anyo. Ngayon ang paligid ay isang malawak na karagatan ng luntian. Ang mga puno ay mayabong, ang damo ay masigla, at ang langit ay isang walang hanggang asul na tila nakangiti sa mundo. Sa bakuran ng ranso ang tunog ng martilyo na tumatama sa kahoy ang pumapawi sa katahimikan ng umaga. Nasa itaas ng bubong si Francis. Pinalitan niya ang mga lumang yero ng bago at mas matibay na materyales. Ang kanyang katawan ay nangingintab sa pawis sa ilalim ng sikat ng araw, ngunit hindi na mabigat ang kanyang bawat galaw. Wala na ang bigat ng nakaraan sa kanyang mga balikat. Ang bawat pukpok ng martilyo ay hindi para sa pagtatago o paggawa ng kuta. Ito ay para sa pagbuo ng isang tahanan. Sa ibaba sa hardin na dati puti-putikan nakaluhod si Michelle. Nakasuot siya ng simpleng damit at malapad na sombrero. Ang kanyang mga kamay na dati nanginginig sa takot ay ngayon ay marumi dahil sa lupa, ngunit ito ay dumi ng paglikha. Nagtatanim siya ng mga bulaklak, mga sunflower at rosas na magbibigay kulay sa paligid. "Mama, tingnan mo." Tumakbo palapit si Leo. Ang bata ay mas matangkad na ngayon at ang kanyang balat ay may malusog na kulay dahil sa araw. Wala na ang mga pasa. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ipinakita niya kay Michelle ang isang malaking kamatis na siya mismo ang nag-ani mula sa taniman sa likod. "Ang laki naman niyan, anak." Puri ni Michelle, pinupunasan ng pawis sa noo ng bata. Sa di kalayuan naghahabulan sina Zoe at Max. Ang tawa ng batang babae o pawi ay parang musika na lumulutang sa hangin, isang tunog na matagal na ipinagkait sa kanila ng tadhana. Si Max, ang asong pandigma, ay naging isang maamong kalaro, bagaman na natili ang kanyang pagiging tapat na bantay. Bumaba si Francis mula sa hagdan. Kumuha siya ng tuwalya at pinunasan ang kanyang mukha. Lumapit sa kanya si Michelle at iniabot ang isang baso ng malamig na tubig. Nagkatitigan sila. Wala nang kailangang sabihin. Sa loob ng 6 na buwan ng kanilang relasyon ay lumalim hindi sa pamamagitan ng mga mabulaklak na salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Ang pagtulong sa gawaing bahay, ang sabay na pagkain, ng pag-aalaga sa mga bata, doon nabuo ang isang pag-ibig na matibay at totoo. Narinig ko ang balita sa radyo kanina. Basag ni Francis sa katahimikan, bagaman ang kanyang boses ay mahinahon na. Tumango si Michelle. "Tungkol kay Roberto?" Hinatulan na siya. Sabi ni Francis, habang buhay na pagkakakulong, walang parol, at ang nanay niya. Nabalitaan kong ipinasubasta na ng bangko ang mansyon nila. Wala nang natira sa kanila, kundi ang pangalan nilang sira. Huminga ng malalim si Michelle. Inasahan niya na makakaramdam siya ng tuwa o tagumpay, pero ang naramdaman niya lang ay kapayapaan. Ang kabanatang yon ng buhay niya ay sarado na. Ang mga halimaw ay wala na sa ilalim ng kama.
Sila ay nasa likod na ng rehas. Tapos na. Bulong ni Michelle. Wala na sila. Hinawakan ni Francis ang kamay ni Michelle. Ang kanyang palad ay magaspang, pero ito ang pinakaligtas na bagay na nahawakan ni Michelle. May isa pa tayong kailangang puntahan, sabi ni Francis, para maging ganap na ang pagsasara ng lahat. Tumango si Michelle. Alam niya kung saan. Ang sementeryo ay nasa paanan ng bundok, isang tahimik na lugar kung saan ang damo ay humahalik sa mga lapida. Ang hapon ay papalubog na nagpapinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Naglakad ang pamilya patungo sa isang lumang puntod sa dulo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Si Francis ay may bitbit na basket ng mga bulaklak at kandila. Si Michelle ay hawak ang kamay ng mga bata. Huminto sila sa tapat ng lapida. Nakaukit doon ang pangalan Antonio Cruz. Nilinis ni Francis ang mga tuyong dahon sa ibabaw ng puntod. Sinindihan ni Michelle ang mga kandila. Ang mga bata ay nag-alay ng mga bulaklak na pinitas nila kanina sa hardin. Nanatiling tahimik ang lahat ng ilang sandali, nagbibigay galang sa alaala ng isang amang hindi na nakauwi at isang bayaning nagligtas ng buhay. Dahan-dahang dumukot si Francis sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang lumang relo. Ang basag na salamin nito ay kumislap sa huling liwanag ng araw. Sa loob ng 6 na buwan, inayos niya ang makina nito. Gumagana na ito ulit bagaman pinili niyang huwag palitan ang basag na salamin bilang paalala ng sakripisyo. Lumuhod si Francis sa harap ng lapida. Sir Antonio, panimula ni Francis. Ang kanyang boses ay garalgal puno ng emosyon. Matagal bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na humarap sa inyo. Pinanood siya ni Michelle, ang luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. 15 taon kong dinala ang bigat ng pagkakautang ko sa inyo. Patuloy ni Francis. Araw-araw, tinatanong ko kung bakit ako pa ang nabuhay, bakit ako pa ang sinagip ninyo. Hinaplos niya ang malamig na bato ng lapida. Pero ngayon alam ko na, binuhay ninyo ako para sa araw na ito, para saluhin ang anak ninyo noong siya naman ang nahuhulog, para maging ama sa mga apo ninyo noong kailangan nila ng proteksyon. Ipinatong ni Francis ang relo sa ibabaw ng puntod sa tabi ng pangalan ni Antonio. Isinasauli ko na po ito, bulong ni Francis, at ipinapangako ko sa inyo, hinding-hindi ko na sila pababayaan. Ang buhay na ibinigay ninyo sa akin, iaalay ko para sa kanila. Naramdaman ni Francis ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Michelle. Lumuhod ito sa tabi niya. Proud siya sa'yo, Francis, sabi ni Michelle habang nakatingin sa puntod ng ama. Alam kong nakangiti siya ngayon. Lumapit sina Leo at Zoe at yumakap sa kanilang dalawa. Sa ilalim ng puno ng akasya, sa harap ng puntod ng nakaraan, nabuo ang isang larawan ng bagong pamilya. Tumayo si Francis at tinulungan si Michelle na tumayo. Pinagpag niya ang dumi sa tuhod nito. Uwi na tayo, tanong ni Francis. Ngumiti si Michelle. Isang ngiti na abot? Hanggang mata totoo at maliwanag. Oo, uwi na tayo. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, tumingin si Francis sa langit. Ang unang bituin ay nagsisimula ng kuminang. Wala nang bagyo, wala nang multo. Naalala niya ang sinabi niya kay Michelle nung unang gabi ng bagyo, walang nabubuhay ng mag-isa. Noon sinabi niya yon para iligtas si Michelle. Ngayon naintindihan niya na para rin pala iyon sa sarili niya. Iniligtas siya ni Michelle mula sa kanyang kalungkutan, tulad ng pagliligtas niya rito mula sa panganib. Hinawakan ni Francis ang kamay ni Michelle at sa kabilang kamay naman ay hawak niya si Leo. Si Michelle ay hawak si Zoe. Sabay-sabay silang naglakad palayo sa sementeryo patungo sa ilaw ng kanilang tahanan sa bundok. Ang kahapon ay tapos na. Ang bagong ani ng kanilang buhay ay nagsisimula pa lamang.